Bistado ang sideline ng siyam na pulis sa Tala North, Caloocan. Kunwari, may anti-illegal drugs operation sa bahay ng mga hinihinalang drug suspects. Yun pala, nang akyat bahay na. Ang kanilang modus sa pool pa sa CCTV. Umaaksyon si Carlo Castillo. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 187 sa Tala, Caloocan, makikita ang dalawang motorsiklo na nakabuntot sa kulay puting AUV na may plakang JBU 434. Pumasok sila sa ilang-ilang street sa Barrio Santo Niño, bandang alas 2 ng hapon itong Lunes. Pumarada ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ang mga sakay na lalaki para magkarga ng mga gamit. Kumuha pa sila ng tricycle para ikarga sa bubungan nito ang isang malaking bagay na may kwadradong hugis. Tumagal ito ng higit kalahating oras bago umalis sa lugar. Ayon sa Caloocan PNP, nag-operate ang mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs sa 3 bahay ng mga drug personality sa lugar. Pero negatibo ang kanilang lakad. Pero iba ang bersyon ng residenteng si Amelia Calanday na nagreklamo na sa Campo Crame. General Bato, sabi ko, tulungan nyo naman ho ako. Saan kayo kako nakakita na ang bahay ko nakalak? Pinasok nila. Tapos yung umuupa sa akin, sinira nila yung door lock. Tapos kinuha ho yung mga pera. Lahat ho nakita, 2 cellphone. Pati ho yung wallet na ando ng lisensya ang kakukuha lang, dinala ho nila. Ang ayun na nga ho, ang ano, kaya kako, anong klaseng pulis, hindi pulis yan, magnanakaw. Dahil dito, agad nirelieve sa pwesto ang siyam na nakilalang mga pulis at pinag-o-opisina muna sa Admin Holding Unit ng Caloocan PNP. Kinuha rin ang kanilang mga baril habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa direktiba ng aming Chief of Police, pansamantala, disarmahan muna sila. So, dinisarmahan sila kanina, dadaan sila sa investigasyon. Nangako naman ang otoridad na magiging patas sila sa investigasyon kahit kabaro pa nilang mga nasasangkot sa reklamo. Dinisarmahan na po ang siyam na pulis na nahuli kam na nagnakaw umano sa ilang bahay sa Caloocan. Itinanggi naman ng mga pulis ang paratang at nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Tila mga maamong tupa ang siyam na pulis na ito nang makausap ng GMA News kanina. Malayo sa nakuhanan sa CCTV nang magpunta sila sa Barangay 187 North, Caloocan noong Lunes ng hapon. Sila ang mga pulis na inirereklamong nagnakaw umano sa ilang bahay sa nasabing lugar. Nahulikan pa nga ang pagkarga nila ng mga gamit sa AUV na ginamit nila. Itinanggi nila ang aligasyon. Hindi po totoo yun. So wala kayong kinuha? Wala kayong ninakaw na kahit ano? Meron doon pong nakuha. Video Carrera. Paliwanag nila, nasa lugar sila upang hanapin ang isang nagngangalang Lando na tulak umano ng droga. Police operation po yun. Mayroon po kasing reklamo na siya ng drugs. Ayon sa hepe ng Caloocan Police, nakatalaga ang mga ito sa Station Anti-Illegal Drugs o SAID sa Satellite Office sa North Caloocan. Nasa Admin Holding Unit na ng Caloocan PNP ang siyam na pulis na sangkot sa di umano'y pagnanakaw sa ilang bahay sa North Caloocan kahapon. Binibigyan lamang sila ng 24 oras para makapagpaliwanag tigil sa aligasyon laban sa kanila. Inihahanda na raw ang kasong administratibo laban sa kanila. Posible rin silang maharap sa kasong kriminal. Yes, to facilitate the filing of the criminal complaint, which is robbery nga. Sa admin case naman po, sir? This is equivalent to grave misconduct. Dismissal from the service. Lumalabas din sa investigasyon na nagpunta sa tanggapan ng SAID ang isa sa mga umunoy ninakawan nila para magreklamo. Pero hindi raw ito hinarap ng mga pulis. Hindi ma'am, hindi ko talaga alam na naandun sila. Pero kung alam ko bakit po naman di Hindi naman po kami sagutin yun, ma'am. Arestado ang isang pulis sa ikinasang buy-bus operation ng mga otoridad sa Cainta, Rizal. Ikinanta ng isang dating asset ng pulis na siya ng supplier ng droga. Maaksyon si Mon Gualvez. Arestado sa buy-bus operation sina PO3 James Steve Bona alias Bonakid at Andrew Alanis alias Tatu. Nauna na rin nakatanggap ng timbre ang Cainta Police na may nangyayaring bentahan ng illegal na droga sa Barangay San Isidro. Very active po kasi ang ating mga residente ng Barangay San Isidro sa kampanya against sa illegal drugs po. Dito na naaresto si alias Tatu na nahulihan ng 2 sachet na hinihinalang shabu.
Ikinanta naman ni alias Tattoo si Piotr Bona alias Bonakid na kanya umanong pinagkukunan ng illegal na droga. Aminado po si alias Tattoo at siya nga po yung nagturo din umano kay alias Bonakid na siya ang supplier. Itinanggi naman ng naarestong pulis ang aligasyon. Yung totoo lang, doon lang tayo sa totoo. Kasi madali naman umaresto ng tao. Naging operatiba rin ako. Alam ko, madaling umaresto ng tao, madaling magparatang, lahat yan madaling gawin. Ang natin patunayan kung totoo talaga. Tingin pa ni Piotr Bona, gusto lang siyang hiyain ng mga kasamahan sa Cainta PNP. Alam ko, ganito gagawin nila, papamedya nila eh. So, malinis konsensya ko, hindi ako para umarap sa ganitong sitwasyon. Pero desidido ang Cainta Police na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa droga at malinis din ang hanay ng mga pulis. Wala po tayong bibigyan ng consideration kahit kabaro po natin yan. Pero isa po itong individual or isolated case na hindi naman po pwedeng mag-conclude na lahat po ng kapulisyahan ay involved po sa mga illegal na gawain. So, nakatakdang isailalim sa inquest proceedings ang mga nahuli. Nasa kamay na ng mga otoridad ang isang dating pulis na leader ng notorious na 12 Pares Gang at kabilang rin sa most wanted kidnappers ng bansa. Todo tanggi naman ito sa mga paratang sa kanya. Ito ang balita ni Victor Pasare. Matapos ang 7 taong pagtatago, nahuli na si Joel Tapek, ang itinuturong leader ng 12 Pares Gang. Subject ng 6 na arrest warrant si Tapek dahil sa mga kasong robbery, robbery with homicide at may kaugnayan sa droga na isinagawa sa Metro Manila, Quezon at Rizal. Nahaharap din sa kidnapping with homicide ang suspect matapos dukutin ng kanyang grupo ang isang Michael Chan noong 2005. Subalit kahit nabayaran umano sila ng ransom, pinatay pa rin ang biktima. Well, I think the most serious criminal offense that they've committed is yung KFR with homicide. Dating pulis na may ranggong Senior Police Officer 2 at nakatalaga sa Eastern Police District ng Metro Manila si Tapek, ngunit na-dismiss noong 2005 dahil sa kinakaharap nitong mga kaso. Sa tulong ng isang impormante, nahuli ang sospek sa pinagtataguan nito sa Moncada, Tarlac nitong Martes. May patong sa ulo na 275,000 pesos ang sospek. Todo tanggi naman ito sa mga akusasyon laban sa kanya at ipinagtanggol pa nito ang ginawang pagtatago. Hindi ko alam dahil nagtago na ako. Natakot kasi ako dahil ang dami ng kinaso sa akin. The arm of the law is indeed long. That is why after several years, he was arrested. Bukod sa 3 sibilyang miyembro ng grupo, 8 sa mga kasama ni Tapek sa 12 Pares ay mga pulis din at subject ng manhunt operations ng PNP. Ayon sa pulisya, wala nang ugnayan ang mga miyembro ng nasabing grupo dahil kanya-kanya na sila sa pagtatago. Batay naman sa ulat ng anti-kidnapping group ng PNP, 5 pulis kada taon ang nasasangkot sa kidnapping. Sa pamamaril naman, nasawi ang isang kilala umanong drug pusher at akyat bahay sa Caloocan kagabi. Nagkahabulan pa ang mga otoridad at ang suspect na isa pa lang dating pulis. Nasa gitna na aksyon si Carlo Castillo, exclusive. Naliligo sa sariling dugo at nakabulagta pa ang lalaking ito sa may bangketa ng San Vicente sa Barangay 178 sa Camarin, Caloocan, mag-aalas 11 kagabi. Ayon sa ilang nakakita, binaril sa ulo ang biktimang si alias Ponga, na kilala umanong tulak ng droga at akyat bahay sa lugar. Ang gunman, isang lalaki raw na nakaitim na jacket at helmet, nakamaong na pantalon at nakamotorsiklo. Maya-maya pa, biglang nagsialisa ng mga pulis. Matapos iradyo na namataan daw ang sospek sa may bagong silang. Binuntutan ng News 5 ang mga rumesponding pulis. Makikitang bahagyang bumilis ang takbo ng motor nang tila mapansin ng rider na sinusundan siya ng Police Mobile Patrol. Pagdating sa bahaging ito ng Phase 9 Road sa Barangay 176, ito na ang sumunod na mga eksena. Cover ha, dapa, may baril, dapa. Matapos ang halos 1 minutong putukan, dead on the spot ang rider na may hawak pang kalibre 45 baril. Nakita natin siya, binubusi na kami ng busina, ayaw niyang huminto. Yun po, nakita natin na talagang nagpursige siyang tumakbo. Hindi siya huminto nun sa mga, despite na binubusinahan natin siya. Gawa na rin nung hindi niya makontrol yung kanyang motor, nabaliktad siya. So yun na,
na nakipagpalitan siya ng putok. Wala tayong magawa kundi ang makipagpalitan din ng putok. Base sa kanyang mga ID, kinilalang napatay na si Elpidio Manding Jr. na dating pulis Caloocan. Na-recover sa sospek ang ilang mapa, pati ang listahan ng mga napapatay sa Caloocan kamakailan. Kabilang na si alias Ponga na binaril ilang minuto lang bago mangyari ang habulan. Bukod sa gun for hire, nasasangkot rin si Manding sa mga insidente ng holdapan at pagbebenta ng iligal na droga. Kasama rin daw ang dating pulis sa watchlist ng Bulacan PNP. Inaalam na ng mga otoridad kung sino-sino pa ang nasa listahan at kung karna pang ginamit na motor ng sospek.